Ngayon ipapaliwanag ko kung bakit nawala o nabakante kay Casimero yung kanyang WBO Global title. Walang nagbabalita nito mga tol. Tingin ko ako palang mga tol. Kasi ganito yan eh. Unang-una, hindi na depensa ni Casimero yung kanyang belt kay Oguni. Ngayon bawat taon kasi mga tol o bago matapos yung taon, may sanctioning fee yan. Ayon sa aking research mga tol may sanctioning fee yan. Kapag may hawak ang belt, yearly yan mga tol. At ang unang nagbabayad niyan ay ang promoter, which is si Masayuki Ito dapat. Na-research ko mga tol, malaki din pala ang babayaran kapag may hawak ang belt. Kaya magastos talaga kapag may hawak ang belt mga tol. Dapat big time talaga yung promoter mo mga tol para hindi mawala sa iyo yung belt. Sa palagay ko nga mga tol binakante ng promoter ni Casimero yung WBO Global belt ni Cuadro Alas at hindi na nagbayad ng sanctioning fee. Dahil nga sa hindi maganda yung pinakita ni Casimero sa laban niya kay Oguni, tapos naging draw pa yung laban. Dito kasi nabati ko si Casimero ng ilang mga expert at boxing fans dahil nga mahina daw ang stamina nito at nakitaan ng pagkahingal. Kaya binansagan dating boy hingal si Casimero mga tol ng ilang mga kritiko. Yun kasi yung nakita ng mga expert at boxing fans. So malinaw tayo dito mga tol kaya nawala yung WBO Global belt ni Casimero no? At kung bakit bumaba siya ng rankings mga tol. Nasa promoter din kasi yan mga tol kumbaga hindi pa ganun kasikat si Masayuki Ito para mabigyan ng laban tong si Casimero. Pero ngayon nga mga tol no, good news ito para kay Casimero kasi may lumabas na usapin na baka hahawakan na siya ni Chavit Singson. Dito mga tol ay malaki ang chance na makabangon si Casimero sa kanyang karera no? Dahil isa yan si Chavit Singson sa mga maimpluwensyang tao pagdating sa boxing. At hindi lang mga tol, isa pong bilyonaryo itong si Chavit Singson. Kung maaalala natin mga tol, no, isa din siya sa dahilan kaya naikasa ang bakbakang Pacquiao versus Mayweather noon. At supporter siya ni Pacquiao simula noon pa mga idol. Sana dito na mas gumanda ang mga laban ni Casimero at hindi na mapabayaan. Dahil ilang taon na lang mga tol, maaari nang mawala sa prime si Casimero dahil coming 36 years old na ito. Ilang taon pa mga tol, sana maging champion pa si Casimero sa super bantamweight o mabigyan siya ng isang magandang laban. Ang pinupunto ko dito mga tol, kung patuloy nilang hahabulin si Inoue ay lagi lang tong tatakbo mga tol. Mas maganda para kay Casimero sa ngayon ay pabanguhin muna niya ang kanyang pangalan lalo pat nasira ito sa mga Hapon dahil sa pag-overweight nito. Kahit labanan niya muna yung mga nasa top 10 ng bawat sanctioning bodies. Di ko naman sinasabi na labanan niya lahat pero ito yung magandang gawin para mapaganda yung resume niya at maging 4 Division World Champion. Kailangan niya lang maging mandatory at makakuha ng belt sa Super Bantam para makuha niya ang atensyon ni Naoya Inoue. Ito naman ang masasabi ko para kay Casimero mga tol. Well, na-realize ko mga tol na dapat mas galingan pa ni Casimero dyan sa Super Bantam at maging disiplinado lalo na sa timbang. Kailangan niyang targetin yung mga top contender para magkaroon ng world title shot, para maging isang world champion at maging 4 Division World Champion. Huwag muna siyang maghabol kay Inoue mga tol. Malamang sa malamang babakante hindi naman ni Inoue yan soon at aakyat na ng featherweight. Pagkakataon na yon ni Casimero para maging isang 4 Division World Champion para bumango ulit yung pangalan. Kailangan niya munang pabanguhin ulit ang pangalan niya dahil nga ilang beses na itong nasira mga tol sa sunod-sunod na issue na nangyari. Yan ang magandang gawin ni Casimero ngayon. Pagandahin muna ang ring resume. Ang pinupunto ko dito mga tol, kung patuloy nilang hahabulin si Inoue ay lagi lang tong tatakbo mga tol. Mas maganda para kay Casimero sa ngayon ay pabanguhin muna niya ang kanyang pangalan lalo pat nasira ito sa mga Hapon dahil sa pag-overweight nito. Kahit labanan niya muna yung mga nasa top 10 ng bawat sanctioning bodies. Di ko naman sinasabi na labanan niya lahat pero ito yung magandang gawin para mapaganda yung resume niya at maging 4 Division World Champion. Kailangan niya lang maging mandatory at makakuha ng belt sa Super Bantam para makuha niya ang atensyon ni Naoya Inoue. Di mo kailangan maghabol tol, mas importanteng maging mabango pangalan mo para mas attracted kay Naoya Inoue. Dapat wag silang maghabol mga idol. Kailangan muna nilang magsipag at pagandahin ang resume. Pero mga tol, sa mga hindi pa nakakaalam, meron ng isang laban si Casimero sa featherweight division noong 2018 sa isang Meksikano na si Josepek. Panalo dito si Casimero via TKO. Kaso hindi kilalang boxer yung nakalaban niya sa featherweight dahil sinubukan lang nila sa featherweight division mga tol. Kasi nga ang normal na timbang talaga ni Casimero kapag wala siyang laban ay umaabot ng 135 pounds to 140 pounds. Ang limit na yan mga tol ay nasa junior welterweight na mga idol
Kaya madali na lang sa kanya lumaban talaga sa featherweight division at makuha ang timbang tapos makapag-rehydrate up to 140 pounds sa laban. Kaya ganun na lang kalakas yung suntok ni Casimero. Pero after lang nun mga tol, sumunod niyang laban bumalik siya sa bantam dahil mas madaming opportunity nag-aabang sa kanya nung panahon na yon sa bantamweight division. So yan nga mga tol, kayang lumaban ni Casimero hanggang 135 pounds to 140 pounds o super lightweight mga tol. Na sa tingin ko hindi na kaya ni Inoue dahil payat lang yung katawan ni Inoue mga tol. Hindi na niya kakayanin yung ganun timbang kahit nga sa featherweight o super feather. Baka mahirapan na itong si Inoue dahil mas mabibigat na ang suntok ng mga top contender doon. Sa tingin ko yung limit ni Inoue ay hanggang featherweight lang mga tol. Sa ngayon talaga mga tol, nakakaapat na laban pa lang naman si Casimero sa Super Bantam at sa mga hindi pa top contender. Siguro manatili muna siya sa Super Bantam at maging World Champion kahit isang belt lang mga tol para maging Core Division Champion bago umakyat ng Featherweight Division. Ang ibig kong sabihin mga tol, kung nabasag nga ni Donaire yung right orbital bone at ilong ni Inoue sa Bantamweight, pati yung mga jab straight na tapales, napapaatras yung mukha nitong si Inoue at napatumba pa ni Luis Neri sa simpleng left hook lang. Sa tingin nyo ba aakyat agad yang si Inoue sa featherweight at sumalo na mga suntok sa featherweight na kayang mag-rehydrate hanggang 140 pounds pagkatapos ng weigh-in? Maaari nilang subukan pero parang dilubyong mangyayari kay Inoue niyan. Kaya sa tingin ko mananatili muna yan sa super bantam ng ilang taon pa. Kaya ito yung chance ni Casimero para pabanguhin ang pangalan niya at maging top contender hanggang sa maging mandatory. Ang laking milyones ang nawala ngayon kay Casimero dahil sa pagkaban niya sa Japan. Sayang at niluluto pa naman sana yung laban nila ni Inoue at ginagawa ng paraan ng promoter niya. Ang kaso kasi hindi sumunod sa timbang si Casimero. Tapos binanatan pa ng pangit na pahayag na hindi daw niya trabaho ang pagkuha ng timbang. Wala akong pakialam kung overweight ako. Kung sakali championship yun, kung sakali championship yung laban, pag sa'yo, pag ano ka talaga. Ang gusto kasi madinig ng mga Japanese fans yung hihingi ka ng pasensya kasi hindi mo nakuha yung timbang at magpapasalamat. Kaso napasobra kasi yung salita ni Tata. Pwede naman maging maangas mga tol pero kailangan mo pa din maging maingat sa salita. Lalo kung may iniingatan kang reputasyon. Sa nangyari kay Casimero mga tol, mas lalo pa tuloy lumabo yung pag-asang matuloy ang labang Casimero versus Inoue. Gaya ng paglabo na sasagutin ka ng crush mo. Mas mainam para kay Casimero dahil isang taon siyang ban sa Japan, lalo pat promoter niya ay Hapon. Hindi natin alam kung ilang laban na lang natitira sa kanya mga tol at kung bibitawan na ba talaga siya ni Masayuki Ito. Malamang sa malamang magigain na naman niya ng timbang dahil matagal matitenga. Dapat i-maintain niya lang yung timbang niya sa 130 kahit wala siyang laban. Iwasan ng alak at matatabang pagkain. Huwag susobra. Opinion ko lang naman daw mga tol. Kahit non-title fight pa ang laban, dapat sineseryoso pa din ang paghahanda, lalo sa timbang. So yun nga, good luck muna sa ating pambato na si General Casimero. Sana makakuha siya ng magandang promoter kung bibitawan man siya ni Masayuki Ito. At makalaban pa din siya kahit hindi muna sa Japan. At lalo na, maikasa yung laban niya kay Naoya Inoue na inaasam-asam ng bawat Pilipino. Pero para sa akin lang yan mga tol So sana naintindihan yung mga tol yung aking paliwanag ano. Okay, dito na tayo ngayon sa comment section. Pagbardugalan tayo dito, babasahin ko yan isa-isa mga tol no. Maraming salamat po sa panonood mga tol.